So this is the battle of Armageddon. Preparation in the battle of Armageddon. So dito po, meron ba isa pang quotes? Now, watch. He saw 4 angels standing on the 4 corners, holding the 4 wings. Quickly now, time's up, but let me get this point to you before closing. Look, he saw the 4 angels. You see the closing of the Jewish church. So Jewish church is about to close. Ibig sabihin, si Moses at Elias ay pumunta na. Sila po ay namatay na, including the 144,000 Jews. How he saw them come the same way, coming with these slaughtering. That's army. Wala. Sabi na, mga sundalo. Amen? Mga sundalo, headed by Russia and China and the Arab worlds. And maybe Iran. I don't know. Pero ito nga talaga yung galit na galit talaga sa Israel. Galit na galit sa Amerika. So yan po yung sinabi. Ngayon, ang pumapasok po ngayon na problema ay yung cutting off ng 70 weeks. Na gusto ko pong ginagdag, bakit ko po sinabi ito, burning months. Ayon po sa 70 weeks of Daniel, noong pong nabautismuhan ang ating Panginoong Jesucristo, may 7 weeks pa pala doon, 62, 7, 69. 69 weeks na po ang nakalipas. Amen po ba? Amen. Tapos, nung dumating na po ang ating Panginoong Jesucristo, si 70 weeks man talaga ang naibigay o 49, 490 years. 190. Remember to the Jew. At sinabi ni Brother Branham, para hindi po natin balikan kagad, gusto ko lang pong tumbukan yung punto ko, na itong portion na ito po yung ministry ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan yung 3.5 ay kanya na po itong ginampanan. Amen? 3.5, ginampanan na po yan ng ating Panginoong Jesucristo. Na dapat sana 7 na taon, ngunit na-cut off para pumasok yung Gentiles. 7 church ages. At maitutuloy lamang yung 3.5 years na yan, gamit naman sina Moses at Elijah ng 3.5 years. Pero, bago lalabas sina Moses at Elijah, mayroon na namang another covenant of the prince that shall come, which is between the Jewish or Israel government to Rome. Mayroon po silang agreement. Bakit? Ang Roma hawak niya ang ginto. Ang Israel hawak niya yung bond o paper money. Kaya magkakaroon sila para maganda po yung takbo ng ekonomiya ng mundo. Ipalabas ng Roma yung kanyang ginto at ipalabas naman ng Hudyo yung itinatago niyang dolyar. Yan po yung agreement na confirm pero kailangan i-implement. At sinabi po ng Biblia, ayon po sa Daniel 24 ba yun, Pastor? 9:24 hanggang 27. Na mayroon pong mangyayaring 1 week na covenant. There is a 1 week covenant. It's another 1 week. Stop. Between Rome and Israel. Bakit? Sila man yung pinakamaya
bansa sa buong mundo. Rome holds the gold, but Israel holds the bond. Ay magkakaroon sila ng agreement na kapag tayo po ay na-rapture, yung agreement nila na ito, epektibo kaagad. Kakaroon sila ng agreement, epektibo kaagad yan. At gusto mang linlangin ng Roma ang Israel, sapagkat sa totoo lang, galit na galit siya sa Israel. Pero wala siyang magagawa sapagkat nandoon si Moses at Elias. Amen. Nandoon po si Moses at Elias, kaya wala silang magagawa. Basta hindi na lamang po sa 70 weeks of Daniel. Gusto man nilang pasabugin ang Israel, eh wala silang magagawa. May spoken word doon eh. At kapag natapos na yung kampanan ng dalawang propeta at sila ngayon ay mamamatay sa kalagitnaan kapagkat 42 months man yan or 3.5 years, kapag sila po ay namatay at sila ngayon ay uuwi beyond the curtain of time kasama yung 144,000 Jew, sapagkat mamamatay sila pero sa 3 araw makikita man sila na mag-resurrect. Amen. Kasama yung 144,000 Jew, pinatay din para naman may halo sila sa souls under the altar. Amen. May halo sila doon souls under the altar. At yung 3.5 years naman na marriage supper of the Lamb matatapos na rin, ang ating Panginoong Jesus naman ay bababa, doon siya magpapadala. Sapagkat bababa lang man siya dito kung saan magidon na talaga. Papakilala siya 42 months ngayon, sapagkat wala na sila Moses at Elias, sila po ngayon ay nandoon at yung 144,000 Jew, yung 1 week na ito na usapan, i-break ngayon ng Roma. Yan yung sinabing at the midst of the week. Hindi yung 1 week na nakitira sa ating Panginoong Jesucristo, hindi. Yung 1 week na covenant between Rome and Israel, Vatican will going to break the covenant na tamang-tama naman pag-break nila sapagkat wala na si Moses at Elias. Yan naman pala yung bubuo sa 3.5 na iniwanan ng ating Panginoong Jesucristo para maging 70 weeks. Amen? So, on this portion, 70 weeks already done. Ito po, yung 70 weeks, tapos na yan. And this is for the Jew. Sapagkat wala na siya, wala na ang mga Hudyo, mayroon pang 3.5 na natitira. Dito naman po kayo papasok yung 13 months na preparasyon. Amen? Kasi saan natin dyan na papasok 13 months, maghanda mga Chinese, mga Russians, the Arab world, mga communists. Maghanda lahat sila dyan. Papasok sila sa Nile River, mag-drive up yan, para i-powder ang Israel. Ngayon, pagpasok nila yan, Armageddon ngayon, pagpasok nila at nagpakilala na rin ang ating Panginoon doon. Tsaka naman bababa yung mga 1,000 times 1,000 ang mandirigma ng ating Panginoong Jesucristo. Wala pong iba kung hindi ang nobya ni Kristo, sila po yung bababa. Nakasakay ng kabayong puti. Don't you know that the bride will judge the world? Sila ngayon ang bababa. And through spoken word, ang mga kalaban ko na naipon doon, sila po ngayon ay mamamatay lahat. Bakit? Because wala pong kaya ang Diablo kahit anong gawin niya sa Panginoon. At tayo po ang gagamitin. Wala pong iba, hindi anghel na makalangit. Ngayon, siyempre, mag-scattered ang kanilang dugo dito sa lupa. Mag-scattered ang dugo dito sa lupa, mga kapatid. Kaya sinabi ng isang mga ngaral, tapos na yung Battle of Armageddon, oras lang. Opo, tama po yun. Pero yung paglinis
sa dugo at mikrobyo. Ewan ko lang kung matatapos yan ng isang araw. Bakit? Kami nga lang, kung mayroon akong tinitignan yung mga minero, yung mga kapatiran natin, kapag sila po ay nililinis nila po yung ginto, ilalagay pa namin yan sa asido. Tapos kailangan bugaan mo yan ng napakainit na apoy. Masisira yung mata mo kung wala kang goggles. Para lang matanggal yung mga particles para lalabas yung pagkaginto niyan. Mahirap ang pagproseso, lalo na kaya yung mikrobyo. Kasi alangan naman na madumi, naduguan na dyan tayo bababa at dyan tayo magkakari. Di po ba? Para po makumpleto po yung 1 week sapagkat yan po ay nakasulat na rin sa Daniel chapter 9. At kapag ito po ay sinunod na, kabuuan, pagpreparasyon, Armageddon war itself, and the cleansing by fire, it will last for 3.5 years to complete the 1 week covenant ayon po kay Daniel. Yes. Amen. So yan po yung akin pong nakita po dito. Ngayon, mga kapatid, at dito po natin makikita rin, ito ang sinabi ni Brother Branham sa Victory Day. We talk about, we have had several wars, the wars and the rumors of wars, the V-Day, and it will finally wake up to the great battle of Armageddon. That will be the last of it. When she comes to the battle of Armageddon, that will settle the whole thing just before the great millennium. Amen. Armageddon is to clean off the earth by fire. Kailangan malinisan yung V-Day, clean off the earth. She purifies herself with this atomic blowing and the volcanic ash and things sinks. They soak blood of men and upon the earth, and sin and crime she sinks beneath the earth, and the volcanic praise out again and renews and cleans the earth for the great millennium. Yes. Maliwanag po na yung 3.5, hindi lang yung giyera, kailangan din yung cleansing, cleaning, purification. Amin ang buo. At tulad namin yung sinabi, ang mangyayari po talaga, ay kahit po yung dagat, ano po yung mangyayari sa dagat? Matutuyo. Nakita ko po yung simple na ilustrasyon ng mga kapatiran natin kapag nagkagay po sila ng chemical, sulfuric acid or something, acido, at yung talagang nagbabagang apoy. Yung kapatid ko na isa nandito, nandyan lahat, nagbabagang apoy, nandyan yung sulfuric, yung acido. Alam nyo, kunin nila yung tubig. Iganyan nung sumasabog na nag-i-explode. Pero nawawala yung tubig na inilagay. Nakita ko, siguro, sabi ko, ganyan ang mangyayari. To purify again. Sapagkat darating po ang nobya ni Kristo na siya, tayo na po ang mamapahala ng 1,000 years. Amen. So makikita po natin yung 7th trumpet. Na po yung 6th trumpet. Yung 7th trumpet, hindi na po sa lupa eh. Pastor, it's not already in heaven, on earth. Saan po? In heaven. Bakit? For the redemption of the souls under the altar and the 144,000 Jews na kung saan ang bride ni Kristo wala na po. Nasaan siya? Marriage supper of the Lamb. Amen? So yan po yung second form coming of the second seed. As in my first form, my second stage, I should say, this is the coming of the Lord to the Jew, the second stage. At mayroon pong third stage sa end of millennium po, or the white throne judgment. Yung first stage, yun po yung ituturo po mamaya na akin pong nakita ayon po sa sinabi. Yung first stage, ayon po sa sinabi ng propeta. So yan po yung 7th trumpet. Ngunit yung 7 vials, 7th vial, ito po yung nakakatakot dito.
Seventh trumpet. Seventh trumpet, Revelation chapter 11. Mamaya na, katapos na presentation. Sa langit na po. Revelation chapter 11, verse 14 hanggang 19. The second book is past, and behold, the third book cometh quickly. And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven. Tulad po ng seventh seal natin sa langit din. Yun po yung first fold, first stage, second and third. There were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of the Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. And the 24 elders which sat before God on their seats fell upon their faces and worshiped God, saying, we give thee thanks, O Lord God Almighty. And the nations were angry, and wrath is upon the time of the dead come, and the time of the dead that they should be judged, and that they should be judged, that should give reward unto the servants, the prophets, and saints of them that fear thy name, small and great, and should destroy them which destroy the earth. And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunderings, and an earthquake and great hail. So makikita po natin dito yung mangyayari po sa seventh vial. Gusto ko na pong i-link sa vial sapagkat dito na po kasi nandyan na po si Planet X. Revelation chapter 16. Pala yung Richard. 16 to 20. And the seventh angel, 17, and the seventh angel poured out his vial into the air. And there came a great voice of the temple of heaven from the throne, saying, it is done. And there were voices and thunders and lightnings. And there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake and so great. And the great city was divided into 3 parts, and the cities of the nations fell, and great Babylon came in remembrance before God, to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath, and every island fled away, and the mountains were not found. And there fell upon men a great hail out of heaven. Kanina yung first trumpet, hail lang. Pero ngayon sa pang-itong great, ano po yung bigat? Great hail, about the weight of a talent, and then blaspheme God because of the plague of hail, for the plague thereof was exceeding great. Ano po yung bigat ng isang talent? I think it was a weight of 1 talent. Talent weighed about 100 gold, or 200 pounds. Talagang maghuhulugan para anong cleansing na yan eh. So it's all written. Ngayon kung may magsasabi na ito po ay nangyari na, magpakita sila ng great hail. Yung great earthquake na nangyayari po, ito po yung sinabi ni Isaiah 24 verse 1 na kinakatakutan nila Ferrata, nila Harrington, na tinatawag na pole shifting or magnetic field reversal. Upside down, yung north magiging south at yung south magiging north. Ito po ang sinabi ng Biblia. And the Lord maketh the earth empty and maketh waste and turn it upside down. Because of the magnetic field na paparating po ngayon, si Planet X, kakaroon niya ng bigla dahil sa lakas ng kanyang impact, magkakaroon po ng upside down. Talagang reversal na yun. Ang kinakatakutan naman ng mga scientists po sa panahon natin ngayon. Kaya i-pray
yung kanyang circulation, no? Salt. Ang nakapagtataka po sa mga scientists na yun, bakit? Mayroon silang na-discover sa mga malalalim na lugar sa dagat. Bakit may mga pyramid? Bakit may mga pyramid sa loob ng dagat? Yung mga daanan, bakit? At ang ginawa ngayon ng mga scientists, pumunta po sila sa north at south. Kumuha po sila ng mga bato, kasi yung mga bato pala, kaya niyang i-record ang mga magnetic movements noon. Nung kumuha po sila, nag-drill sila ng mga bato, at tinignan nila yung movements ng magnet noon ay hindi po pa ganito. Yung mga Nakita nila na milyon sa reverse. Amerika. Pinakita. Ganyan pala. Important. Kaya nakita nila na very weak na po yung ating magnetic field. Kaya nakita rin nila na may magkakaroon ng pole shifting dahil sa lakas ng impact ng paparating na napakalaking planeta. Ay magkakaroon ng napakalakas na lindol. Nakasulat po yan sa ating po Biblia. Mayroon pong pole shifting, magnetic reversal, or upside down ayon po sa Biblia o sa Revelation. Sinabi niya, great earthquake. At para po, ano ba yung purpose ng earthquake na yan? Alam niyo po, sa loob ng binahan, ang layer po ng lupa ay tilted. Ganyan, tilted po ang layer ng lupa. Sabi ni Brother Branham, nagkaroon po ng tilting noong pong flood of Noah. Ngayon, kailangan na namang magkaroon ng reversal para yung tilting na sitwasyon ng lupa ay balik sa dati. Mag-restore po yung lupa para po sa tinatawag na milenyo. At yung maiinit na lugar po dito kailangan sumabog at yan po ang magko-cover sa lupa para masunod po yung mga mababago na tubo o mga mikrobyo para po sa pagdating ng nobya ni Kristo na siya po ang maghari sa milenyo na ito. Yan po ang kunti kong nakita patungkol po dito, mga kapatid, dito po sa 7 trumpets. Kaya po ako hindi naniniwala sa mga nagsasabi na yung 7 trumpets ay tapos na noong World War I o World War II. But I respect their opinion na yung mayroon man silang binabasa ng trumpets. Yes, those are part of the trumpets. Pero hindi po yan yung 7 is the civic trumpet na sinasabi po ng Revelation chapter 8 na ito. Purihin ang Diyos. So ito lamang po ang akin pong may mabahagi patungkol po sa 7 trumpets, mga kapatid sa Panginoon. And after which siguro ay dadako na po tayo mamaya sa 7-6.